Let's pray. Yes, Lord, we praise you, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Kayo lang aming pinupuri. Panginoon, sinasamba, pinapasalamatan, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon ito na kami na naman po ay nagkatipon-tipon. Lord God, para kayo ay aming purihin, Lord God, pag-usapan. Naniniwala nga po ako, Lord God, nakasama namin kayo. Dahil sabi niyo sa inyong salita, 2, 3 nagkatipon, naroon kayo, Panginoon. Samahan niyo po kami at lahat ng aming mapag-uusapan, Lord God. Bigyan niyo po kami ng sapat na kaalaman, Lord God, sapat na wisdom, Panginoon, nang sa ganon, lahat po ng makikinig ay mabless, Lord God, mapagpala, Panginoon. Alam niyo po ang layunin ng aming puso, ng aming isipan, Panginoon. Ituwid niyo nga po ito, Lord God. Tanggalin niyo po ang unselfish desires ng aming puso, Lord God. Palitan niyo po ito, Lord God, ng mga bagay na gusto niyo lamang, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa, Lord God. Samahan niyo po sila. Ganon din po ang mga makikinig, Lord God. Help them na mai-apply, Lord God, sa kanilang mga buhay, Lord God, at maintindihan nila, Panginoon, sa paraan na mauunawaan nila, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa, Lord God. Sa inyo po namin tinataas, Panginoon. Lahat ng kapurihan at kapasalamatan. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Amen. So, may tanong ako, Pastor Jay. Ano yan? Kasi tayo di ba usapang Adan. Yan, ayan. Ano ba yung, pag sinabi bang Adan, ano bang ibig sabihin nun? Ayan. Ayan ang ating pag-uusapan ngayon. Adan, Adan. Bakit ka ginawa? Yan. Ako po si Adan J. Ako po si Adan Rayel. Ako po si Adan Maki. Ako si Adan Aris. At welcome po sa Usapang Anal! Unang-una nga po pala, disclaimer lang po, no. Lahat po ng opinion na mababanggit namin at masasabi namin is not reflected as a group or individuals. So, tinatry lang po namin to enlighten each and every one of you sa mga viewpoint na nakikita namin. And we're trying to enlighten everyone with the help of the Holy Spirit to be guided us through through biblical ways. So, yun po, no? Amen, Pastor J. amen. Amen. Yan, Yes, Lord. disclaimer lang po. Yes. So, ayun po, ang unang-una nating topic, Adan, Adan, bakit ka ginawa? Yun. So, magandang topic siya, lalong-lalo na ngayon. Kasi ang tanong, bakit eh? So, ang pag tinanong yung bakit, dapat alam mo yung purpose mo. And maraming naliligaw ngayon, actually, hindi lang yung Adan, maski yung mga Eva natin. Totoo. Maraming naliligaw, lalong-lalo na ang mga Adan ngayon, pag hindi mo alam yung purpose mo kung bakit ka ginawa. Amen. Kaya minsan, ikaw na Adan, dahil hindi mo alam yung purpose mo kung bakit ka nga ginawa, so may ginagawa kang kung ano-ano lang. Alam mo yun? Minsan, hindi mo alam na lalaki ka. Kaya, ayan, nagsisimula pa lang tayo parang kung saan na napupunta yung Tsaka napaka-broad ng topic na to. Oo, marami. Marami tayong Malawak yan. mapag-uusapan. Kasi inisip ko tuloy, saan nanggaling talaga yung pangalan na saan naisip ni God? Kasi, bata pa lang ako, Adan na daw eh. Sabi Adan ko, eh. Oo. saan ba nakuha ni God yung pangalan na Adan? Sabi niya, kasi Tama. nung ginawa niya, Adan! Hindi, ewan ko kung gano'n. Actually, Adan. Adan sa Tagalog eh. Adan, di ba? Sa English, Adam. Pero sa Hebrew, siyempre Hebrew sinulat yung Old Testament, so Adam. Ang Adam kasi means soil. Di ba? Soil or earth. Kaya, ayun, earth. Actually, minsan pag hindi sa ibang topic na lang. Kasi ang earth, lupa eh. So, hindi lang siya mundo. Kaya, kayo pag nagbabasa kayo ng Bible, kung ano yung tinutukoy na earth, kung yung lupa lang ba na yon, yung lugar lang nila, o yung buong mundo. So, yun. So, Doon ba, sa susunod na yun. Doon ba din nanggaling yung sa Pilipino na yung origin daw ng tao? Di ba sa Tagalog, yung origin ng tao, yung nagluto daw ang Diyos, Ayun. yung una sunog, tapos hilaw, tapos brown tayo yun. Yun ba yun? Ano lang yata yun eh. Parang naalala ko sa Oo. Malakas tsaka si Nung Maganda mga- eh. Ako, Sa kawayan. si Maganda. Sa kawayan. Ngayon si si Malakas, tsaka si Malakas kumain. Actually, soil, di ba? Kung siyempre titignan natin in a biblical perspective sa Genesis. Ayan. So, ang tanong kasi, di ba, Adan, bakit ka ginawa? So, purpose.
And again, nasabi natin kanina, ang Adan or Adam is galing sa salitang soil. Kasi nga gawa tayo daw sa lupa. No? And balikan natin yung purpose. Basahin natin yung Genesis 1:26. Siyempre, doon agad tayo pumunta sa Genesis 1:20. Pero naman basahin natin, Reniel. Genesis. I-shoutout nga pala natin si ating si Adan. Adan Jess! Dan Jess, nandito. Happy anniversary nga po pala Happy sa Yan, anniversary happy po. anniversary po. Thank you. Ayan. Basahin natin Genesis 1:26. Kasi sa una, 'di ba, creation eh. No, kinreate lahat ng bagay. So, nauna yung mga dagat bago yung mga isda. Nauna yung lupa bago yung mga hayop at mga halaman. And ang sabi doon sa 26, God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the sea, over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping that creeps on the earth." Diba? Man created in the image of God to have dominion. So ang ranking, ang Diyos, creation niya, which is yung man, tayo, tapos yung creation huli. Kaso minsan, ang nangyayari, nahuhuli natin yung Diyos, na ang nagiging Diyos natin, yung creation, 'di ba? Yung mga bagay-bagay. Alam mo yun, yung mga, halimbawa, yan, pera, yung mga bagay na ganun. Tapos, ikaw, nagpapailalim ka dun. No? Yung lahat, ibig sabihin, lahat ng gagawin mo, hinuhuli mo na yung Diyos. Nakadepende lang kung saan yung pera, kahit ano yan, dito ako. So, namamali ng forma dun pa lang, sa unang-una pa lang. Parang spare tire na lang si Lord, ganon. Parang ganun, oo. Yun nga. And nasabi pa doon, be fruitful and multiply. Diba? And produce. Parang be fruitful and multiply kasi, diba? Pag sinabi, pag be fruitful, so dapat nagpo-produce ka pala ng isang image na kagaya din with the image of God. And ang gusto ko doon, bago siya sa Genesis 2 yata yun, nung 15 ba, verse 15, ang sabi doon kasi, bago pa yung daw, wala pang usbong, wala pang bunga, kasi wala pang mag-cultivate ng lupa, wala pang magtitil ng earth, kasi wala pa yung man. No? Wala pa yung man. So, kinreate pala yung man, unang-una, to work, to cultivate, no, and to protect the Eden. So ngayon, ang tanong sa kalalakihan ngayon, nasan ka? Kasi nagkasala eh. Kung titignan natin, pagdating 3 ng Genesis 3, ang trabaho mo, unang-una nga, to work and to cultivate kung ano man yung binigay sa'yo ni Lord. No? And to protect. Kaya nga yung Garden of Eden, wala pa naman yung hindi naman idea ng man na, Lord, mag-create ka naman ng woman. Diba? Kasi busy siya masyado sa trabaho niya, sa work niya, no, which is to protect nga yung Eden. Nagmagandang loob lang yung Lord para yun binigay niya yung babae as ating workmanship, as ating kasama. Pero kung titignan natin para sa akin yung design, malaking responsibility lalo na sa ngayon kung aanuhin mo yung fall ng Genesis. 'Di ba? Nalaglag siya eh. Tapos ang natempt kasi yung babae. Kasi yung babae pero ang napagbilinan doon, kung babasahin mo yung Genesis, yung lalaki yung napagbilinan ng lahat ng information, ng knowledge. Ngayon, pag binasa mo yung Genesis 3, ang tanong, yung nasan ka? So ngayon, ang tanong sa lipunan ngayon, nasan na yung mga Adan? 'Di ba? Kung susundan mo kasi yung creation, yung Adan, dapat punong-puno yan ng Word of God eh. Kasi nga ikaw yung nagpo-protect ng sarili mo. Pag pinrotektahan mo yung sarili mo, kung sa sarili mo pa lang natalo ka na ng dahon, 'di ba? Natalo ka na ng ubas, no? Dahon, natalo ka na ng mga sigarilyo, gawa sa dahon yan eh. Natalo ka na ng ubas, ng alak. So doon pa lang hindi mo na matalo, paano mo papoprotektahan yung pamilya mo? Ang mahinang pamilya, doon nagke-create, tapos dadalhin mo sa church. Ang masama nga,
dahil sa nawala yung guard and pagpoprotekta ng lalaki, yung babae na ngayon yung nagdadala sa ano. Kaya ang mas maraming population ngayon sa ano sa mga church goers is babae. Oo nga. And yung nagli-lead sa pamilya sa prayer, babae na, which is dapat lalaki. 'Di ba? Christ or Diyos, yun yung ranking Christ, tapos yung man, bago yung woman. So ang tanong, Adan, nasan ka na? Paano mo i-guide yung pamilya mo kung yung principle na sinusundan mo is hindi mo alam kung paano? Ngayon, pag ang mahinang Adan nagkaroon ng pamilya, no? So ang pamilya, paano mo rin i-guide? And ang mahinang pamilya, dun nagkakaroon din ng mahinang community at mahinang society. Kaya napakilaki ang responsibilidad nating mga Adan kung saan natin kinukuha yung ating kaalaman, yung information kung paano natin pinoprotect yung mga pamilya natin, yung paligid natin. Yung babae na deceive 'di ba? Kasi tinanong, nasan ka ba? 'Di ba? Nasan ka, Adan? Bakit naloko yung babae? Bakit yung babae na-deceive ka ng babae, yung babae na-deceive nung ahas? 'Di ba? Nasan ka, Adan? No? So yun yung malaking tanong, nasan tayo, Adan? Kasi ano yun parang napapansin ko ngayon, ano na Kasi nitong years and decades ago, parang ang lagi-lagi challenge sa mga lalaki, are you man enough? Ayan. Ngayon, parang mas lalong hindi ngayon Oo. Ang dami ngayon na parang kasi noon tayo, nung lumaki tayo, ehemplo natin, mga Arnold Schwarzenegger, mga macho, mga dapat brusko, malakas, ganyan. Ngayon, Na-deceive 'Di ba? Yun nga yung problema, na-deceive ng tao sa entertainment Walang kaalam-alam na masyado na tayong nalilibang sa entertainment. Hindi na natin nakikita, 'di ba? So masyado pag ang isang lugar parang hayahay, walang problema, walang gera, 'di ba? Walang ano. So nagke-create siya ng weak men. Kasi pag ang isang sitwasyon is tough, nagke-create siya ng tough men din. 'Di ba? So ang nangyari, natapos na yung gera Kaya dati yung mga una nung gera, macho yung mga lalaki, 'di ba? Image talagang protector. 'Yun ang ano nila ang role nila, to provide and protect, no? So ngayon nawala 'yun, naging peace. Kaya na-confuse ngayon tuloy yung iba, 'di ba? So yung community natin na-deceive sa entertainment, lalong-lalo na ngayon kung saan-saan tayo na-entertain. true. Ano nga naalala ko yung napanood ko sa ano. Kasi sabi yung lolo daw niya noon, naglalakad lang. Oo. Tapos, yung lolo ng lolo niya, naglalakad. Tapos yung lolo daw niya, sumakay na sa jeep. Tapos yung tatay niya, nagkaroon na ng kotse. Tapos siya, supercar. Yung anak daw niya, maglalakad na lang. Bakit? Bakit? Kasi yung mga lolo, mga ninuno natin, nasanay sa pagod, sa pressure, dapat paghirapan mo mga bagay-bagay. Tapos ngayon, nakikita kong weakness ng downfall ng mga kalalakihan ngayon. Entitlement. Entitlement, yung gusto Oo. easy money, Oo. yung gusto mo naggagalaw ang pera ng walang ginagawa. Kaya maraming naluloko sa internet ngayon, maraming Totoo. nasa-scam Oo. ay, dito ko, magkakapera ako na wala akong ginagawa. Di ba? Nawala na yung delayed gratification. Alam Wala mo na yung parang perseverance sa mga wala tao. na, oo. Now, number one dapat meron yung isang Adan, may perseverance ka dapat. Amen. Hindi yung sa Dota, hindi yung sa Dota na perseverance, yung mismong perseverance as a person. Oo. Starter ako dun. Starter. Ikaw, Adan Jess, anong masasabi mo doon sa topic natin? Tsaka Adan Maki. Sobrang siguro tama nga rin, no? Parang kasi may mga halo-halong reasons din. Siguro dahil sa society may mga na build na lies na hindi na natin masyado na cope up. Kasi parang nag-rely na lang tayo sa kasi okay lang to, ganito. Totoo yan. Hanggat alam mo 'yun, yung role ng man tsaka ng woman minsan na intertwine na. So hindi na natin alam kung ano ba talaga. Sino ba talaga? So from the scripture, tulad nga nung sabi ni Pastor J. So creation, so ang pinaka-head is Christ. Then after that is man.
Then, syempre, hindi ko naman binababa rin yung sa mga babae. Pero ang sabi, di ba, be submissive Oo. sa puno. Di ba? Actually, problema din ng Tsaka, lalaki yun. actually, ayun din, minsan Mm. kasi, di ba, Walang hugot to. Walang hugot. Wala naman. ano, yun din minsan, pag nag-submissive ka ba, di ba, way ba to ng kahinaan? Yun. Di ba? Oo. Kasi minsan, yun nga, dahil siguro nag-intertwine na role ng lalaki at babae dahil sa sobrang daming lies at hindi na rin natin masyadong na-input na kailangan yung lalaki yun nangunguna. Woman empowerment. O, sige, ito na Meron lang ng tayo. woman empowerment, may ganito na, Oo, may ang dami pinaglalaban LGBTQ, ngayon. ang dami na naglalaban-laban para Gender sa equality. empowerment. Soggy bill. No? True. Totoo. Eh, kayo ba? Which is nakaka-confuse din, lalo na sa mga kabataan ngayon. Oo. Sino ba talaga? Ang Ano ba dapat- talaga? Sino ang masusunod sa bahay? Oo, Yeah. yung mga Eh, kayo ganun. ba, mga lalaki, bilang may asawa, sino ang nasusunod sa bahay? Yan. Ay, yan. Dapat talaga lalaki. Oo. Kaya lang ang tanong, are you man enough? Ngayon ang problema, syempre, your responsibility is to provide and protect. Ngayon ang nangyayari, minsan yung babae, mas malaki pa ang kita sa'yo. Oo. 'Di ba? Minsan nagiging issue rin yun. Pag Nagiging malaki- issue pa yon. pag Oo. malaki ang pasok ng income ng Oo, babae. yun pa. Tapos, kasi nga ikaw ang nagpo-provide eh. Tapos, pagdating sa church or sa mga wisdom na kailangan ng bata, mas dapat lalaki nga eh. Mm. 'Di ba? Ikaw ang ano natin, nilagay tayo sa Eden to work, to provide, to cultivate, to protect, to instruct. So, ang Eden natin ngayon, yung pamilya natin, yung trabaho natin, yung church na kinabibilangan natin, yung grupo na Amen. yun yung ano, so doon tayo sa bahay muna, Tama. 'di ba? Eh ang nangyayari ngayon, yung babae yung nag-i-instruct. Kasi siya yung mas full of wisdom. Kasi siya yung mas malapit sa Diyos. Oh, one So time paano nga, ka? One time nga, ginaganon ako ni Mrs. Sabi ko, hiwalay na lang. Hiwalay ang, tikulay sa puti. Tapos sasabihin ko, ako dapat ang huling salita sa bahay. Yes, dear. Yes, yes po. Yes dear. po. Opo, mahal. Yes, opo, mahal. Yun na lang. Yun. So ganoon no. Tapos ngayon, di ayun na ang mangyayari, 'di ba? Sabi, basta be a man. Kaya lang ang problema, yung bahay niya, yung bahay niyo na tinutuluyan, mas malaki yung share ng babae. So yung lalaki hindi na tuloy alam yung gagawin. Basta maging padre de pamilya ka. Ang nangyayari ulit, yung sa padre de pamilya nga, yung babae yung nagtuturo kasi mas maalam siya eh. Pero di ba sa bahay, ang babae ay ang Ilaw. Ang ilaw. Ba't yung sa amin speaker? Joke lang po, joke lang. May gusto ko pang umuwi ng bahay. Baka may matulog sa labas nito ah. 'Di ba? Kaya importante sa ating mga adan na nagde-develop tayo. Hindi lang sa yung busy tayo sa pagtatrabaho. Ganon din sa kaalaman natin kasi paano mo i-instruct or bibigyan ng wisdom yung mga anak mo kung mas masipag mag-umalam yung yung babae, 'di ba? Ngayon, nag-aaway pa rin kayo kasi parang hindi naman ako nasusunod kasi nga mas nagde-develop yung babae. So ngayon, ano yung panlaban ng lalaki? Maging lalaki ka naman enough. Yun na. Tumataas na yung isang Siya kamay. na yung magiging submissive. Tumataas na yung isang kamay or it's either magiging submissive siya sa babae or mananakit na siya. Kasi yun na lang yung alam mo, manakit. Gagamitin mo na lang yung strength mo bilang lalaki. Kaya nagkakaroon Man, ng domestic violence. Maaari din dahil hindi ko naman sa 'di ba kung ikaw siguro parang may capability ka, ito sa akin lang, may capability ka na alam mo yung role mo eh. 'Di ba? Kahit may trabaho ka o wala, kahit nawalan ka ng trabaho o wala, kahit hindi ganun, kahit anong sitwasyon mo ngayon, ganyan ka kinreate eh. Kaya dapat maintindihan mo yon yung role mo as a man. Kasi ang isang bagay, 'di ba? Pag inalis mo sa environment nila kung paano siya ginawa, hindi magpa-function 'yan. 'Di ba? Halimbawa, yung mga etong microphone natin, 'di ba? Kinreate to para sa electricity. Ito yung environment niya na kailangan niya. Kailangan to nakasaksak.
Pag inalis mo to sa environment na to, at gusto ko sa swimming pool tayo mag-usap-usap mga Adan eh. No, doon tayo under the water. Hindi siya magpe-perform ng maayos. Hindi na tayo aahon nun. Oh. 'Di ba? So yun yung sinasabi ko na alamin mo kung saan ka galing, kung ano yung purpose mo, kung ano yung capability mo kasi baka nanghihina ka na, no? Hindi mo na mag-guide ng maayos. Siguro hingi tayo ng input sa sa may anniversary. Yan. Happy wedding anniversary nga po pala. Kaya just ilang taon na kayo? 9 years. 9 years. Wow, Pwede. nice. Siyam na taon. Ay, kumusta naman? Parang Ayan. nasasakal ka ang ba? baging Nasasakal ka Adan. ba? Baging. Nasasakal ako sa ano mainit, ko eh. mainit lang. Saan? Hindi, ito close neck kasi. And then, Kala ko nasasakal. actually, okay naman. Sa amin bilang mag-asawa, sa siyam na taon na pagsasama, may pagtatalo pero hindi ganun ka... Hindi naman natin mawala. Hindi, ito, hindi nawawala. Kasi part yun ng ng consequences ng sin Kala ko na consequence nangyari. ng Nung pag-aasawa. fall of man. Kasi yung original design talaga, hindi naman ganun eh. Oo. Pinrovide na ng Lord lahat eh. Yung original design ng tao talaga. Hindi kasi may reason daw talaga ba't inuna Mm. ang lalaki. Kasi pag inuna daw si Eva, halimbawa, ito tatawagin natin ganito. Ay Lord, ayoko niyan. Gusto ko pink. Yung pink. Ay, ayoko tawag. Gusto ko ganito, ganyan. Ayoko ng color. Ayun si Steve. Si Steve. Yung Adam, Ano Eve. yung Steve? meron daw isa Steve. Hindi pwede. Wala naman ganun. Pero, ayun nga, going back to the, yung original design ng tao talaga. Pinrovide na ng Lord lahat yun. Ngayon, dati nga daw, yung tao hindi ka maniniwala, lahat, kahit hayop, vegetarian lahat yun. Yung nag-fall of man na, yun, nagkaroon na ng corruption pagdating sa Kaya naging, inalaw na lang ng Lord na kumain ng meat ang tao After the flood. after the flood, yung kay Noah. Kasi wala silang makakuwang mga pagkain. Oo. Kaya daw hindi daw. Pero, magtataka ka, di ba, yung unang-unang hayop na pinatay nun, Yun. yung fall of man, Mm. si God pa ang Nag-provide. kumuha nun. Kasi yung pinambalot sa katawan nung man, yung balat ng hayop. Ganun Unang kamahal ng Diyos, pumatay Amen. siya ng leather agad sila. Oo, no? leather kagad. Yun, sa lalaki, sa ngayon, yung realidad, nababago eh. Pero sa akin, tinitingnan ko because of sin talaga. Ngayon, dahil sa pasalin-salin, nagkakaroon ng culture, merong mga Generation X, lalo't ngayon, lahat ng mga halos ata, kahit mapatatay o nanay very fascinated sa Korean novela. Oy, pero ano Oo, lang di ba, hindi mga natin ganun- kinokondem yung mga Oo, hindi naman. Oo naman. mahal Oo. natin lahat, mahal Oo. natin. Mga syempre. Ayun nga, ang main purpose naman niya, di ba katulad yan, pag Generation X ka, ganto-gantong goal mo, may mga ganun. Kaya, minsan, yung image ng isang tatay talaga o ng man, nababago by the culture. Ayun, ang problema, nangyayari, imbis na ako magtrabaho, minsan lalaki, minsan babae na. Kasi, lalo ngayon, di ba ang goal ngayon, lalo yung mga kabataan na ngayon, Oo. Generation X, kailangan kumita ng kumita, parang Oo. may pang travel ako, may Mm. pang ganito ako. Travel goals. Oo, travel goals, puro ganun. Parang may pang-post sa IG. Ayun ang IG. nakikita ko lang na nagiging dahilan. Deception, because deception Yun. is a sin also. Because of sin talaga, nababago. Speaking of deception, sa tingin niyo ba factor ang social media sa deception? Yan, palagay mo, Niel. Dan Reniel. Oo. Ilalala nga yung ang hiling nila. Ubus ako yun nga. Oo. Hindi connective, hindi nagiging connective sa life mo. Ganun. Tsaka napansin ko,
yung bakit nagbo-boom ang mga cellphone ngayon. Kasi nung panahon natin, ano ba cellphone? Text tawag lang yun eh. Tawag lang. Ano ba ang nagiging selling factor ng cellphone ngayon? Camera. Bakit mo kailangan ng camera? Kasi magpo-post ka sa social media. Ngayon, ano yung nakikita kong kasi sinusubukan kong i-analyze. Masyadong big deal ngayon eh. May mga binapanood ako mga tech reviewer, nauumay na ako. Kasi paulit-ulit na lang eh. Every year, may bagong iPhone, may bagong iPad, bagong cellphone, ganyan. Tapos sabi ko, di ba matatapos to? Which, ano ba yung, kasi nga bilang ikaw, Maki, nag-sales ka, di ba? You feed the need para mabentahan mo yung tao. Ano ba yung Oo. iniisip ng need ng tao ngayon? Kasi doon sa explain ko lang yung iPhone 13, 12, 13, 14. No? So yung experience kasi ng exclusivity, yun yung pinaka binebenta ron. So every year kasi nagbabago, no. Although hindi mo mapapansin na sa manufacturing tsaka sa ibang mostly ang ginagawa lang nila is ina-add lang nila yung isang kunwari, isa or dalawang Feature. upper features. Mm-mm. And then next year, meron ulit isa, dalawa. Pero nakaabang na lahat yung features na yun pwede. Parang nakapila na lang. Nakapila na sila. So yun yung exclusivity nung ano. So every year, ang sales niyan magdedepende so doon sa mga i-present mo. So Kasi ano yun. Kaya ako nabanggit itong tungkol sa deception. Kasi ito, mababash ako dito. Pero real talk lang. Ang madalas niyan nababad sa social media, babae. Bakit? Kasi napi-feed sila ng likes. Kasi ano nakukuha nila? Attention. The Yun. more likes you get, it means self-fulfilling. Kasi ako ako na lang po i-bash nyo dito. Kasi ako, ito po observation ko. Ito, very controversial tong kasabihin ko, comment na to Ang babae ay natural na papansin. Gusto niya nang napapansin siya sa isang mag-asawa. Oo. Gusto niya na napapansin siya ng Affectionate. asawa. Exactly. No. Ang kailangan niya is, mapapansin siya ng asawa niya. Sensitibo kasi ang mga babae. Exactly. Dapat nagpapaganda. Ganyan. Ngayon Hmm. tuloy, ang challenge tuloy sa atin, ako nakikita ko, challenge sa ating mga adan. Anong atensyon ang dapat mong ibigay sa asawa mo para hindi siya maging insecure ba? Na ako share ko, hindi ako sa nagbubuhat ng bangko. Kasi si Mahal, yan eh. Kinukwento niya noon na maganda siya, makinis, na para sa akin hanggang ngayon, maganda siya. Pero lagi niya sabi, hindi na ako maganda. Ano na ako, puro tagyawat na ako, ganyan-ganyan. Pero sabi ko, minahal kita outside your prime. Amen. Amen. Sabi mo, para kang nabasag. Hindi, binuo kita. Kumbaga, Amen, despite amen. the cracks Amen. and whatnot, I'm happy and I'm in love with you with that. Na parang para sa akin, ginagawa din kaya ng ibang lalaki yun sa iba, na bakit yung ibang babae, may asawa na, provider naman yung asawa, nalalaki pa din. Ngayon tuloy, anong challenge nun bilang isang Christian husband, bilang adan ng bahay? Yun. Ang isip ko tuloy, ano kaya ang iniisip ng mga hindi pa may asawa? Bilang single, Riniel, ano sa tingin mo? Ang Naiisip ko? Para ma-preserve yung Yeah. Oo. Ano? Ulit, ano? Hindi kasi ano ba sa tingin mo yung dapat ina-uphold ng isang adan sa isang relationship? Hindi lang boyfriend-girlfriend, kundi bilang ikaw, binata ka pa eh. So, ano yung sa tingin mo dapat meron ng isang adan sa isang relasyon? Loyalty. Loyalty, okay. Oo. Okay, ikot tayo. Oo nga. Kokoy Smaki. May ako dito eh. May kopyahan ako dito. From 1 Peter, sorry. From 1 Peter chapter 3 verse 7. Be compassionate. Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way. Show honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayer may not be hindered. So, ibig sabihin dito sa may 1 Peter chapter 3 verse 7, no? So, palagi daw nating pangangalagaan yung mga babae. Kasi they are the weaker vessel. Hindi yung binababa ko sila dahil
mahina sila or hindi nila kaya yung mga bagay-bagay. Bagkus, 'di ba, kinuha nga sila sa tadyang natin ito. So ibig sabihin equally ano rin sila, capable. So dahil kinuha sila sa so dapat ikaw yung mag-alaga. So yun yung pinaka-explanation nun siguro. Pero paano naman kung yung dapat na mag-aalaga is nag-alaga ng iba? Ayun lang. Ayun. Ayun lang. 'Di ba? Ayan, yan. Actually ako guilty ako doon dahil I've been in different affairs Ayan. nung ano. Current affairs ba ito? And- Strike 1, strike 2, nagsawa na siguro yung asawa ko. Pero maraming salamat sa asawa ko. Sana nakikinig siya ngayon. Shout out. Shout out kay Joanne. Dahil nanatili siyang faithful. You know. And hanggang ngayon is pinagtitibay pa rin ng Panginoon Yun. yung pagsasama natin. Amen, Yun. So, amen. yun, amen. Sinagot ko na yung isa sa mga natin. So, Oo. isa kasi sa malaking weakness ng mga lalaki yun no? Yung tinatawag na polygamy. Mm. No? So, ako talaga, inaamin ko at naging lagi ko yun na parang nilalantad na rin kasi the more I hide it, parang the more nako-convict ako. Tsaka, hindi lang nako-convict. Parang ngayon mas nare-realize ko na dapat pala nung mga oras na to, dapat iba pala yung iniisip ko. Pero Okay. yun nga, dahil sa kasalanan ko rin yun, di ba? Tinuturuan tayo ng Panginoon na mas lalong kumapit sa Kanya, mas lalong mag-rely sa Kanya, Amen. Speaking at of mag-repent. yan. Ayun. Kasi speaking of magtibay, dumikit lalo kay Lord. Kasi para sa akin mas malala ang temptation ngayon. Oo naman. Nagkalat eh. Totoo yan. Oo. Tsaka ang mga men kasi rational thinkers siya more than sa babae. Ang babae more on emotional eh. 'Di ba? Isipin mo halimbawa ang babae. Pag ang babae nagloko, ang dahilan niyan emosyon, Na okay lang. no? Emosyon kaya nagloko 'yan. Pero minsan nagdodoble isip 'yan eh. Sa ang lalaki, hindi lang emosyon 'yan eh. Bago magloko 'yan, naka-analyze na, naka-prepare na 'yan. Magsisinungaling pa 'yan eh. Kaya mag-rational thinker eh. Titimbangin niya. Pag sinabi ko to, ganito to. Bandang huli, yung lalaki pa yung galit eh. Yung babae pa nagsasorry. Kasi nga rational thinker eh. No? Bago natin gawin ang isang bagay, iniisip talaga natin eh. Tinitimbang natin. And para sa tanong lang kanina, paano mape-preserve? Ako siyempre, isang nagawa ko din yun eh, na parang third party. Yan. No? And buti na lang, by the grace of God, napatawad din ako ng ating asawa. Actually, hindi naman ako nahuli. Kasi rational thinker. No? Inamin ko sa kanya kasi ginawa ko yun, wala pa ako kay Lord. So, nag-share ako sa mga ibang tao na, tapos, nakukonvict ako. Naamin ko na lahat, naamin ko na kay Lord, naiyak ko na kay Lord, pero parang sinasabi sa akin, aminin mo. So, sa madaling sabi, inamin ko, munti ka na kami maghiwalay, ni-message ko. And buti na lang talaga, na kay Lord na rin siya. Nagkaroon ng forgiveness, ng acceptance, ng restoration. Yun, praise God. And paano ko mape-preserve yung relationship namin and yung identity niya? Dahil din yun, actually, si Mrs. ko, ganun din eh. Araw-araw, may my day yun. Parang pinifeed yun ng likes and hearts. Pero nawala yun nung nakakilala siya kay Lord. Bakit? Nakilala niya yung identity niya, yung purpose niya eh. So, dun yun. Ngayon, ang problema, kaya sinasabi nung nabanggit din kanina, iPhone 12, 13, 14, Nike, no? Yan, no? Yung dalawang adan natin, naka Nike shirts eh. Di ba? Ako pala yun. Oo. So, ngayon, nililabel kasi natin, ng bawat isa, nililabel natin yung isang brand sa atin pag naka Louis Vuitton ako. No? Pag naka
CK ako, pag nakalakos ako. Naka Calvin Klein, Sean John. So, ang dami nating nilabel na dati para ang daming brand na inuugat mo sa pag hindi ka buo, pag yung identity mo hindi buo, naghahanap ka ng identity sa iba. Kaya yung iba confused din eh. 'Di ba? Ang tao hindi din para bumalik din ulit sa iba, hindi ko rin naman binabash yung mga babae na ganun. 'Di ba? Pero ang sagot doon para sa akin talaga, Word of God, malaman mo yung purpose mo, yung identity mo, 'di ba? Para walang conflict. Alam mo 'yon, yung Word of God yung susi talaga para sa amin. And base sa ano ko rin ngayon, testimony, na-restore din talaga and wala din yung hilig ko sa mga sa mga bagay-bagay, sa mga dati hilig ko din mamili, mag-shopping eh. Tapos yun nga, yung tinestimony ko last year, 2023, ang nabili ko lang ito, actually, itong shorts na to yun, 120. Tsaka yung Crocsan na 180 pesos. Buong year 2023, wala akong shopping. And yung identity ko parang na-restore. Gusto ko rin siyempre dati, branded lahat. iPhone ang relo, iPhone ang No, shout out po sa iPhone, no? Yan. No. So yun, Back and nawawala eh, nawawala, 'di ba? Nawawala ang identity. We are a spiritual being. Lagi natin tatandaan. Spiritual being tayo, galing tayo sa Panginoon eh. Whether you're lahat tayo men, 'di ba? Men. Ngayon, ginawa ang man male and female, 'di ba? I created man, male and female I created them, sabi ng Panginoon. No? Men kasi spiritual being tayo na may iba tayong purpose, 'di ba? Yung babae kasi akala nila minamaliit sila. Napaka-precious ng babae, napaka-importante na dapat alagaan, dapat nurture. Totoo yan. No, mag-uwi ka lang diyan mag-uwi ka ng manok, no? Sila nang bahala, talagang kung ano-anong gagawin nila diyan. Kaso pagtanong, bakit ito lang? Ayun nga ang problema eh. Nasaan ang papaya? 'Di ba? Ang problema minsan baka yun talaga yung kailangan din talaga natin mag-provide. And ang problema lang, minsan kaya hindi tayo makapag-provide yung value natin na nawawala, no? Na kasi hindi naman yan sa tungkol sa pera lang. And yung pera, 'di ba? Yung pera may kaakibat na value yan eh. Na more valuable ka, mas malaki yung binabayad sa iyo. Amen. And Ako may maibalik ako doon sa sa usapang pera na pala to. Kunwari, actually nabanggit ko to kanina. Paano pag yung nagpapasok is malaki, yung babae mas malaki. oo. So, tas si lalaki is sabihin natin sakto lang Oo. or on the middle side. Mm. Makaka-apekto ba yun sa... Kasi may mga ganun eh, Meron, diba? marami. Actually, Oo. yung iba nga, baliktad naman, yung nagpo-provide talaga yung babae. Babae. Tapos yung si lalaki is sa bahay lang. Sa bahay. House oo. band, mga Oo. ganun. Nakaka-apekto ba yun yun nga, sa talagang role ng lalaki sa bahay? Sa akin, wala namang kaso yun. Pero kung titignan mo talaga yung original design, ang tanong, bakit kasi siya yung nakakapag-provide? Baka siya yung mas nag-develop. Baka siya yung mas maging valuable. Baka siya yung talagang mas nagsipag sa'yo. Kaya nga ang tanong, Adan, nasan ka? 'Di ba? Nagsusumikap ka ba? Ini-increase mo ba yung value mo? Nagde-develop ka ba para sa pamilya mo? O mas masipag yung babae sa'yo? No? Mas masipag siya mag-develop, mag-word of God. Pero kung sa ganun, minsan naman, season lang. No? Minsan season lang. Season ng babae. And syempre, maging practical, mas malaki ang sasahodin mo, edi ikaw na muna mag-provide. Kaya ko naman sa bahay. Wala naman kaso yun. 'Di ba? Wala naman sa akin wala naman problema doon. Basta alam niyo parehas yung role niyo. Dapat may respeto kayo para walang argue, hindi maging away yung pera, no? Pakinggan natin si Adan Jess sa kanyang experience, no, ang wisdom niya na Wisdom. bilang mag-asawa. Sa akin, going back to sa may yung how to preserve the healthy relationship. Kasi nakaikot eh. Hindi ako nakapagsalita. Sorry. Hindi yan. Siguro sa akin pinakamalagang bagay yung love. Hindi love na yung agape love. Ibig sabihin, yun ang gagaling kay Kristo. Amen. Ang pagmamahal kasi mula doon Amen.
magsasanga lahat yun eh. Loyalty, ah, lahat ng mga good things na about love. Pero sa akin bilang isang tatay o lalaki na siyam na taon na nagsasama, ah, siguro isa ring bagay na dapat alam mo rin yung value nung asawa mo. Kung Yun. ano yung mga pangangailangan niya, Yun. yun ang mahalaga. Oo. Kasi once na hindi mo na ibigay kung ano yung pangangailangan din niya, siguro mag-start ng konting gusot yan. Pero sa pagsasama namin, wala namang kaming na 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 pagtalunan ng mga bagay na major problems. Nagtatalo, normal yun eh. Ang sa akin kasi, siguro I grew up in a Christian family. Naging motto kasi sa akin yung sinasabi ng mundo, tukso layuan mo ako. Yun. Ayan. Pero hindi, dapat ikaw lumayo sa tukso. Kaya kaya ganun ako, nakikita yung base. Kasi sa akin talaga rumirema yun. Oo. Kasi pag alam mo yung environment magiging tukso para sa lumayo ka na. Hindi lalayo tukso sa Parang ginawa kay Joseph, di ba? Oo. Tinakbuhan niya yung Asawa ni ni Potiphar. Potiphar. Kasi talagang pag nahook ka ng tukso, pinasok mo yun at nagkasala ka na, mahirap ng labasan yun. Nag-uugat. Oo, nag-uugat doon. Kaya naging sa akin, nare-remind sa akin, pati yung mga bagay na kunyari, pupunta ka sa isang kainan o tapos mga barkada mo. Pagkatapos, lalabas kayo, magbabar. Yan. Sa akin, nung time na nangyari to, nung nagtatrabaho pa ako sa Manila, alam nila, born again ako, hindi na nainom. Nung time na nagkakaayaan, kasi nga wala ka na, puro lalaki kami. Kakaayaan, kasi may supplier na sa amin na nag-aya, nagbigay, libre. Oo. Syempre, Lalabas puro kayo. lalaki, lalabas ka. Wala na akong wala na akong magawang rason para makatakas. Yung time na nagkaroon ng tumigil yung sasakyan, traffic light kasi papunta na sa bar. Yung Kasama barman, ka na doon. kasama na ako doon. Talagang niyayakad ka. Pero sa akin, ayoko talaga. Oo, parang Alam mo naman yun eh. Alam napilitan ko. na lang. Patay ako dito. Pag di ako gumawa ng paraan dito, Yari. isa na ako, makakasama ako dito. Alam mo yung tumigil yung sasakyan, tumalon ako sa kotse. Kaya sabi sa akin ng manager namin, saan ka na? Manager pa namin na nagsabi, saan ka na pupunta? Sir, next time na lang. Hindi talaga ako. Ayun. Kaya yun yung mga Amen. experience ko din na hindi ako pero pwedeng hindi ka basta na malakas ka ngayon, Oo. sasabihin mong gano'n. Malakas ka ngayon, sa susunod, baka mayakad ka. Kaya kumbaga, nagbabantay ka din. Hindi ako nagkakasala tayo lahat. Pero ang mahalaga doon, aware ka sa paligid mo. At yun yung mga experience ko lang na Pero kudos yun yung sa story mo na yun. Kasi sa Japan yun considered rudeness yun eh. Pag tumanggi ka sa manager mo. Rudeness yun. Oo. Kaya Saka, sa akin saka kasi yung tumalon. sa akin kasi Kasi yung mga lalaki, pag mga ganun, di ba? Tara na. Tara na. Oo. Parang ganun. ikaw yung tatalon dun sa eh. Kayo Kaya nung lalapit. time na yun, nung nag-stand ako doon sa prinsipyo ko na ganun. Yun. Nag-stand Yun ako. May Alam mo ranking yung nag-stand ako doon sa prinsipyo Oo. ko na yun, bandang huli, nalaman ko pala. Yung manager ko, backslider. Ayan. Oo. Tapos yung isa kong kasamang katrabaho,
mga uma-attend din, puro mga backslider din. Backsliders. Minsan kailangan tumayo ka talaga Oo, eh. stand the fit. Pero yung tinayuan ko na yon, sabi ko, bahala na ka kung ganyan. Irregular yung man ako kasi bago-bago pa ako. Regular nyo ako, hindi. Wala ang problema sa akin. Basta, ayoko sumama. Oo. Ganun. Yun ang Ayun, yung faith. experience ko noon. Faith yun, di ba? Oh, faith. Tsaka yung ranking eh. At sino susundin ko? Yung boss ko o yung Lord ko? True, Di true. ba? Napaka-tinding ano nun. Amen. Kung kanino ka susunod. No, makwento ko lang, talagang malaking bagay yung ganyan. May naalala lang ako, syempre dati, actually natanong ko to sa asawa ko dati. Sabi ko, may isa akong katrabaho dati. No? Sabi, ayoko na sana banggitin. May isa akong katrabaho dati. Sa lahat ng tropa, siya yung born again. Nagpe-pray, Bible, sipag. Kaya lang, bakit ka ako, hindi niya na-share sa amin? Hindi niya man, nayaya ko siya na, siya tayo. Eh, syempre, ako, tindi ko magyaya. So, napapainom ko siya. Umiinom siya kahit, minsan napipilit, minsan ayaw talaga. Pero dumadating sa point na talagang iniinom niya. Pero, minsan nababatikos na siya sa religion niya or quote-unquote religion niya, sa pagiging born again niya. Sabi ko, bakit kaya hindi niya na-share yung word of God sa akin nung that time na yun? Kasi, alam mo, for the sake na manalo ka lang sa conversation, dati mahilig ako sa ganun, makikipagdebate ka. Kahit hindi naman yun yung standpoint mo, karang gusto mo lang mabida. So, ipapanalo mo yun. Ano ba? Abortion. Kahit anti-abortion ako, so para lang may mapag-usapan tayo dahil night shift, parang kukontrahin kita. Parang ganun. So yun, natutukso siya eh. 'Di ba? Kaya bilang sa ating Kristiyano, talagang ilaban yung faith natin as Adan, no? As Adan ng bayan. And kung titignan mo, 'di ba, sa na kwento ni Adan Jess, doon pa lang, minsan doon kasi nagsisimula din yung pagsira ng pamilya. Sa simpleng pagsama mo man na ganun. 'Di ba? Sabi nga sa Ephesians ba 'yon, na do not let the evil, yung magkaroon ng foothold sa sa buhay mo. Kasi pag pumasok nga yan, 'di ba? Yung sabi niya nga, yung pintuan daw, biglang hinarangan niya ng paa niya. Yun ang magkakasabi ng isang man of God. Papasok daw yan. And yung maliit na kasalanan, lumalaki. And doon nasisira yung pamilya. At ang sirang pamilya, sirang community, sirang lipunan. Kaya Diba? Importante talaga mga cell group na ganito eh. Oo, importante. Tsaka yung Adan, di ba? Adan, nasan ka? Anong ginagawa mo? Di ba? Dapat ang foundation ng Word of God. Kung ikaw hindi ka founded sa Word of God at hindi mo pinaglaban yun, sasama ka, matatangaw ka sa flesh. Di ba? Eh, paano na lang yung consequence nun? Kaya nga may nasisirang pamilya eh. 'Di ba? Dahil ganoon, may nasisirang pamilya. Tapos, syempre, ang sirang pamilya, pati yung anak damay. No? Kaya nga may tomboy. Anong dahilan ng tomboy? Minsan, kulang sa father figure o nangungulila sa pagiging atay. Kaya meron din nagiging Steve na bakla, sabihin na natin. No? Pero hindi ako against sa bakla at hindi rin tawag doon, parang Hindi natin kinokondem. hindi kinokondem. May dahilan eh. May dahilan kasi may mga kaibigan din ako na bakla na nung naliwanagan sila sa Word of God, nabago eh. Naging lalaki, ora mismo. Pinagkikwit yung mga eh. Kaya alam mo yon, nasa sayo kung ano yung ipaglalaban mo, yung flesh mo o yung Word of God. Parang challenge talaga sa lalaki. Tsaka ako yung isa sa naaral ako noon nung college, yung psychology. Bakit daw yung ibang babae nagiging parang sa lalaki, gusto ng boyfriend lagi. Kasi common denominator is walang father figure. Yun. Hindi na po-provide ng Totoo. attention, hindi na po-provide ng magulang yung attention na kailangan. Hindi lang attention ng nanay, attention din ng tatay. Kaya, ayun, challenge yun sa ating mga adan Tama. na mag-guide natin at mabigyan natin ng tamang attention yung mga anak natin. Oo. Ganun. Yun talaga. Actually, naging din ako sa psychology. Although may background ako sa nursing, may psychology. Nung nasa sales ako sa fitness, kailangan ng sales eh. So, inaral ko din yung psychology na kasi kailangan mo malaman yung iba't ibang personality ng mga tao. Kasi iba't iba yung personality ng tao, iba't iba yung pagbebentahan mo.
So, habang inaaral ko yung personality nila, nakapag-reflect ako sa sarili ko. Sabi ko, akala ko, kaya lang ako nagkaroon ng maraming girlfriend kasi pogi ako. Yun, Hindi, no? hindi. Yun, Yan. no? Yan. Actually, ngayon naman, pogi pa din. Yan. 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 Presence of God Hindi, inside. klaro ko lang. Yan, yan. Pogi lang. Pogi. Walang maraming girlfriend. Wala, Pogi. wala. Yan. Isa lang. Ang pogi, nilililawan ko lang din, ang pogi ngayon, presence of God Yun. inside. Yun, Yun. no? Yun ang dapat na lalaki. Ang mga paglalaki ka, dapat pogi ka. May presence of God ka sa loob mo. Yun. And yun, sabi ko, parang ganun pala. Kaya pala ako nagkaroon ng Sorry, girlfriend. naisip ko lang. Oo. Pogi, present of God inside. Yun. Yun pala ibig sabihin. Yun ang Oo. ibig Ang tagal sabihin ng nag-process sa utak. Akala ko nga nagets mo na agad eh. Sabi ko, asan yung I? Ikaw yung magaling dyan eh. Sorry. Sige, yun, no? Dahil sa kakulangan ng magulang, no? Parang yung pagmamahal, hindi naman sa hindi ako minahal ng magulang ko. Minahal ako na yung favoritism lang nandun. At hinahanap-hanap, parang yun yung reflection sa akin eh. Kulang ako sa attention na talagang lumaki kasi ako na pinabayaan lang ako, independent ako, so ganun. Basta bibigyan ng attention yung ibang kapatid ko na parang naghanap ako ng attention sa iba. No, Parang kaya challenge din sa ating mga adan yun. Oo, Lalo sa syempre. ating mga tatay. oo, kung paano mo talaga i-guide, ipoprotect. Kasi yun yung Eden natin ngayon, no? Uulitin ko lang, yun yung Eden natin ngayon. Yun yung garden na dapat kinukultivate natin. Pino-provide, pino-protect, no? Paalala lang, kahit ikaw ay single na Adan, 'di ba? Ano ang Eden mo? No, may magagawa ka eh. Kung nasaan ka, yun yung Eden mo, yun yung pino-protect mo. Diyan ka nagtatrabaho. No, work kasi is different from job. Totoo No, yun work mo, responsibility mo yan eh. Shout out sa maganda kong may misis Yun, na oh. kakadating lang. Yun, oh. Ayan. May guest po tayo. Oo. Surprise guest. So, ayun, ikaw Niel, as a single Adan, 'di ba? Ikaw palagay mo paano mo poprotektahan yung mo, Eden mo. No, as a single lang, 'di ba? Paano mo Siyempre maraming single na nanonood dito. Tsaka bilang single, marami kang Eden eh. Na nakikinig pala, Ay, wala hindi pala yung- tayong video, Hindi no? yung Eden na babae. Yung Eden as as Oh. paradise mo. Eden, oo. Oh, 'di ba? Para may masagap naman yung may hindi lang kasi akala Adan para sa lang eh. Yung Adan para sa may asawa lang eh. 'Di ba? Yung pagiging sa Eden, mas nag-focus ako sa mas ma-good side kasi yun yung listen sa kay Lord. Relationship kay Lord talaga. Ang Oo. importante eh. Oo. Kasi pag wala kang relationship kay Lord, magkaka-relationship ka sa iba. Sa iba. Iba yung magiging Lord mo. Iba yung magiging Lord Oo. mo. Kapag relationship mo, wala si Lord. Doon yan. Naliligaw ka, nasaan ka Adan. Yun. Nasaan ka na Adan. Ayun ang tanong, no? Oo. Nasaan ka, Adan? Baka Oo. tanungin tayo. Ngayon, meron tuloy may Yeah. naalala lang ako. Very, very controversial topic. Oh, Na, so, pakayatin mo muna. hindi, ako na. I will Sige, take the ikaw bullet. na, ikaw na. I'll take the bullet. Sige, I'll take the bullet. Sasagutin ni Adan Jess yan. Yan. Ngayon, bawal nga ba bilang isa tayo, Adan tayo, we're the leader. Bilang Adan sa bahay, bilang ikaw ang Adan ng bahay, ikaw ang leader. Oo. Sa church, Yan, ayan. bawal nga ba mag-lead ang babae? Oo. Ayan, maganda yan. Para sa akin, kasi nakakuha yan sa isang verse eh. Oo. 'Di ba? Na nagtatalo sila. Pero kung aaralin mo yung konteksto ng verse, 'di ba? Kung aaralin mo yung konteksto nun, meron daw kasing isang lugar doon sa Ephesus na nagli-lead yung mga babae and may certain para hindi lang lumumaba, no? May certain topic na pinag-uusapan doon na dapat wag ka makisawsaw, babae. Tsaka nung sa topic na yon, ang hindi nabanggit doon is in relation yung pagiging leader, is yung wearing jewelry. Oo. So, hindi nabanggit yon. Na parang, kasi doon sa konteksto nung time na ginawa yung na yon, Yun. meron silang pinag-uusapang isang lugar na pinapakialaman yung mga lalaki na ang mga babae, mga naka-jewelry. So, ibig sabihin, bawal din ang jewelry. Yun. Bawal din ang makolorete sa mukha. Ganon. Kaya ang problema nga kasi ini-interpret nung ibang nagbabasa
sa panahon ngayon. 'Di ba? Sa panahon ngayon kung eto, so may t-shirt pa nga ako eh may t-shirt ako. May t-shirt ako na may t-shirt sila na Kristiyano nakalagay shut up woman. Ay. Na ganun. Bakit bakit ganun? Tapos naka-quote yung verse na yun. 'Di ba? Eh sabi nga 'di ba men and women will prophesy. No, pero para sa akin talaga mas pabor ako kung lalaki yung maglilid. Ngayon, nagli-lead yung woman, kaya nga ang tanong, nasaan ka ba, Adan? Bakit yung woman yung nag-lead? 'Di ba? Anong ginagawa mo? Baka kasi mas prayerful yung babae, kaya yung lalaki kaya siya yung nag-lead ng simbahan, mas worthy siya eh. Siya yung tinawag eh. Napaisip tuloy ako. Hindi na siya, are you man enough? Are you Adan enough? Yun, 'di ba? So, wala akong kaso kasi lalo na sa CRC, ang daming woman of God na True. ginagamit and halos lahat ng head ng pastor. And hindi ko rin, syempre with all humility, hindi ko naman dinadown yung mga lalaki. Sinasabi ko to with all humility. Baka, syempre, kaya aminin natin sa sarili natin, no? Na baka may pagkukulang din ako, kaya siya yung tinawag. Baka maaaring may mas alam ako sa Bible, mas magaling ako, pero baka at the same time, yung faith ko, mas matibay yung babae sa lalaki. Or yung strongholds, baka mas meron pa yung lalaki sa babae. O, change Baka- topic na tayo. O yun, baka mas sinurrender. I mean, marami kasing factor eh, 'di ba? Pero hindi naman ako against sa babae yung maglilid sa church. Pero kung ako ang tatanungin, dapat lalaki ang mag-lead kasi mas sila firm sa kanilang emotion, sa kanilang decision sa buhay. No, shout out po sa aking may bahay ulit na nakikinig ngayon. Ano po, No. baka may masasabi kayo, Pastora. Pastor, ba may masasabi ka? Yan, time na daw po. Wrap up Yan. na daw. So pakinggan natin si Adan Jess, kanyang Yan. opinion. Yan. Ayan. Sa akin, yung yung usapin sa ganyan, may kakilala ako. Actually, di ko babanggitin din yung mga church na Hello, Mike. Yan, okay na. May mga churches din na ganyan na halos kapareho din natin. Kapareho din naman natin na born again din na hindi sila talaga naniniwala na dapat tumayo babae. Pero sa akin hindi. Oo. Hindi naman yun eh. Hindi naman issue yun. Sa akin kasi, as long na essential sa faith, Mm. kahit naman tumayo yung babae o lalaki, kung alam ko maliligtas ako, wala nang Oo. problema. Yan yung mga bagay na minor doctrine lang naman. Mm. Na nagiging issue oo, lang. Nagiging issue lang sa Sa mga iba. simbahan. Oo. Pero meron yan, nag-exist yan. May kakilala, born again pa rin mismo. Oo. Meron din. Ayaw ko magsalita rin ng Oo. ibang mga denomination kasi baka Pero may mga ganyan talaga. Pero sa akin, hindi naman kasalanan yun. Siguro Walang sa kaso. part of culture nung time na yun, nung papaano. Sabi nga ni Brother Aris, yung time na yun, may mga nagsusuot ng mga ngayon ba? Di dapat binawal din naman nila yun. Oo. Nakatakip din yung ulo Hindi nila. naman, Kumbaga, yung mga bagay na yan, katulad ng mga nakaraan, sabi parang gray areas lang sa Bible. As long na hindi naman talaga essential sa faith yan, okay lang. Ikaw, bro. Oo, actually, yun nga, tulad nga nung napag-usapan last time, no? Kung ikaw yung, alam mo yun, yung wag kang maging part ng division ng isang grupo. Kung ikaw yung nakikita mo or napapansin mo na ikaw yung nagiging stumbling block ng kapatiran mo para at least na mas manghina siya. So, be aware, be sensitive sa mga sasabihin, sa mga gagawin. Lalong-lalo na yung mga ganon nga. Kasi it will cause us division sa Amen. paglago lalo sa spiritual, lalo na sa pananampalataya sa Panginoon. And wala namang pinipili ang Panginoon hanggat maaari na makapaglingkod nga, 'di ba? Ang lost nga, 'di ba? Or yung binigay na command sa atin ng Panginoon is to love God first and love the people. Mm. Whether brown, black, white, yellow, 'di ba? Or
kahit na anong specific grace man, kung ano, no? Is mahalin mo sila. Just like kung paano kami minahal ng Panginoon. And yun yung siguro laging tumatatak din sa akin. So yun yung pinaka-point ko dun sa mga usapin na yun. Amen. Go and make Amen. disciple nga. di ba? Oo. Go and make disciple of all Of nations. all nations. No, baptizing them. in the name Every of- knees will bow down. Yun. Oo. Katulad sa atin dito, sa church, sa CRC Maribeles, blessed tayo kasi syempre, mag-asawa, tumatayo, Yun, no? pastor. True. Amen. Oo, totoo Amen. yun. Praise God. Amen. Iba, sa ibang mga churches, mahirap hanapin din. Kasi usually nga, yung iba, nagtuturoan pa yan, pastor, yung lalaki. Yung lalaki, tapos nagiging parang Alalay. against naman yung isa. Oo. Ito, sa atin, malaking bagay ito. Katulad niya na pag-usapan namin nila Pastor Jay noon. Malaking bagay yan, lalo pag nagka-counseling. Babae at lalaki. Kasi sabi ko, pag lumaki ang church, talagang kailangan mo. Pag may lumapit sa yung babae, syempre magka-counsel nun. Oo. Babae din. Dapat, oo. Oo. Kasi maraming mga nangyayari sa mga churches din ngayon na may mga ganyang mga nag-exist na problema. Kaya mapalad tayo dahil may nag-step up ng faith na dalawang mag-asawa pa, di ba? Amen. Amen. Kaya Praise God. tina-challenge ko rin lahat ng mga kalalakihan. Yan. Hindi pa kayo done enough. I challenge everyone na sumama sa isang cell group ng mga kalalakihan tulad ng Oo. ganitong sa amin para mapalakas kayo. Again, ano ba yung Amen. nagpapalakas? Kasi lagi kong naririnig yan eh. Magpalakasan kayo ng cellphone. Hindi. Palakasan kayo kasi lumalabas tayo sa mundo. After Sunday, after church, lumalabas tayo sa mundo. Uubusin yan lahat ng natutunan mo. And you need to recharge. Kailangan mo magpalakas. Ngayon ko na-realize na yun pala yung ibig sabihin ng palakasan. To be a part of a group like this, a cell group, Yes. ito yung grupo na syempre depende rin sa leader niyo and I am very blessed sa aming leader, si Cell Max. kami yung mga Cell Junior. Si Pastor Jay na nag-lead sa amin na kaya kung ano po sa mga nakikinig sa amin, mag-comment lang kayo dyan. Kung gusto niyo sumama sa amin, message niyo lang kami. Or kung may mga katanungan. Yan, kung may katanungan, kung may feedback kayo, Questions? violent reaction. Mga violent reaction. Or nyo. question. Or Question. topic na may Or topic, sasuggest. yes. Mm. Oo. No? Oo, kung may mga Maganda gusto kayong yan. pag-usapan Para namin yan, mapag-usapan. mga gusto nyong Actually, malawak pa nga yung usapin natin na to, no? Oo. Wala. Marami pa siyang Marami pa. subtopic na pwedeng pag-usapan pero sana pagbigyan tayo ng Panginoon na mas ma-elaborate lahat ng mga Yes. topic na yun. Amen. And siguro sa susunod na natin, mas ma-entertain natin yung ibang questions. Yes. Kasi medyo gumagabi na. pasok pa ako mamaya. Yun. So yun yung first part ba to nung Adan? Bakit ka ginawa? No, bakit ka ginawa? Kasi marami pa Marami siyang pa. subtopic Marami. eh, di ba? Oo. So, Tsaka para Marami at least ma-enlighten tayo na ano ba talaga ang role Amen. ng isang Adan? Hindi lang sa pamilya. Kasi ano pa lang yun eh, parang napaka-small Broad. portion Oo. pa lang nung pinag-usapan natin. Parang summary pa lang. Mm, Ano? More to come to, more to come. At saka hindi pa natin nahimay-himay yung mga subtopic Oo. na ano ba nangyari kay Adan? Bakit gano'n, di ba? May mga gano'n din. Basta kasi. ako, ang takeaway ko today, Oo. hindi to, Takeaways. Yan, Oo, yan. yung Sige, takeaway sige, nyo, brother. sabihin nyo rin sa comment section. Mhm. Basta ako, ang takeaway ko, hindi lang ito, are you man enough? Ang takeaway ko is, are you Adan enough? Amen, amen. So yun, salamat po sa lahat ng nakinig. No? And to conclude lang, di ba? As Adan, we must provide, protect, and cultivate, Yun. and give protection nga sa atin and information sa mga Eden na hawak-hawak natin. And let's pray. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, sa aming napag-usapan. Nawa, Lord God, lahat ng mga tao na nakapakinig, tulungan nyo nga po sila kung paano nila maiintindihan sa kanilang buhay at kung paano nila, Panginoon, maisasagawa, maia-apply, Lord God, sa realidad ng kanilang buhay. Ang pagiging Adan, Panginoon,
maliwanagan nga po kami sa purpose na binigay nyo sa amin, Panginoon. Tulungan nyo po ang bawat adan na nakikinig dito, Lord God, na ma-encourage, Lord God, na ma-encourage sila at ma-motivate para mag-grow, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, maprotektahan ang kanilang Eden, Lord God, ang kanilang workplace, kung saan nyo man sila inilagay, Panginoon. Mapuspos sila ng inyong banal na espiritu, Lord God. Sa inyo lang sila manahan, Lord God, maging principle ng kanilang buhay, guide ng kanilang buhay, ang salita ng Diyos, Panginoon. Tulungan niyo po sila, ang bawat isa na nakikinig sa aming podcast, Lord. I-bless niyo po ang gawaing ito, Lord God. Kayo po ang mag-provide ng lahat ng aming pangangailangan, lahat ng aming kalakasan, Panginoon, lahat ng aming kaalaman, Panginoon, sa inyo po nang galing, Lord God. Kayo lang po ang aming tinataas, pinupuri, sinasamba, pinapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Kita-kits po tayo every Sunday, 2 Opo. p.m. po. Meron kaming FB Live sa aming Sunday service. Join na lang po tayo. Meron din po tayong YouTube channel para tapos sa Spotify para sa ating audio recordings. Yun lang po and God bless. God bless. Amen.